May nagtanong sa akin, "Good day po, Sir Ray. Isa po ako naharas po, Sir Ray. Tama po ba ang ginagawa nila kahit tunang madaling araw ay maniningil po sila? Sobrang distorbo na po. Akala nila ay tatakasan ko po utang ko. Nadali lang ako, sabi doon 120 days. Pero pagkatapos ko nag-fill up, naging 5 days na lang. Kaya ganun po, Sir Ray. Hindi ako nakapaghanda po, lalo yung time nagipit pa po talaga. Kaya nakalun ako for emergency po. Kaya sobrang stress na ako, Sir Ray. Grabe ang harassment sa akin, pati sa pamilya ko, nadamay na sila. Hindi ko na alam gagawin ko, Sir Ray. Bakit ganito sila maningil? Wala pa po akong tinakasan na utang ko. Akala nila tatakasan ko. Akala nila kriminal ako. Grabe ang sakit magkasakit po, sir. Halos di na ako makakain sa kakaisip kung ano dapat kong gawin dito. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan po, yan ang sinasabi ko. No? Kaya ho ako nalulungkot, no, dun sa mga kababayan po natin na ganyan, na naiipit, no, natatrap dun sa ginagawa talagang pagpapautang at pang-aabuso nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to, no. Sabi nyo nga is di na kayo makakain, no, kakaisip, no. Well, ang una kong maipapayo sa inyo, no, is isantabi niyo ho muna ito. Kasi pagka hindi niyo ho siya inisantabi at inisip niyo lang siya ng inisip, wala hong mangyayari. Talaga hong kakainin ho kayo nung stress niyo, nung anxiety niyo, at saka nung depression niyo. No? Pilitin niyo pong labanan. Kung maaari po, maghanap po kayo ng kaibigan niyo o kahit sino po sa pamilya po ninyo na mahihingaan niyo nung inyong nararamdamang problema sa ngayon, no? Sabihin niyo sa kanila. No, magpakatotoo tayo para po kahit papaano meron tayong makaramay, no? Sabihin natin sa kanila. No, hindi naman ho siguro nila tayo i-judge because sa isang utang, no? Sa isang o sa mga online lending apps na 'yan. No? Kasi ho excuse me po. Alam na alam din naman po siguro nila kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga na-trap dito sa mga abusadong online lending apps na yan. Okay. Himayin ho natin itong ibinigay niyo pong katanungan sa akin. Sabi niyo nga po, no, isa kayo sa mga nahaharas, which is di na ho bago. Lagi naman ho ganyan eh. Kasi nga ho, lagi kong sinasabi sa inyo, hindi marunong maningil yung mga bugok na yan. Ano po? Tapos nga po, sabi nyo, hindi nyo tatakasan. Well and good. Tsaka ano yan eh. Ito lang ho iisipin niyo, no, na tayo ho'y nakahiram. Pagka ho tayo nakahiram, may obligasyon tayo dun sa nahiraman natin. Kaya tama lang ho na wag ho natin takasan. And in-emphasize nyo naman, talagang hindi nyo siya tatakasan, which is maganda naman po siya. Okay? Tapos sabi nyo, nadali kayo, no, dun sa 120 days, no? Sa advertisement nila 120, pero pagputok ng bola, ayun, naging 5 days lang nga lang sa inyo. Matindi yan. Kalimitan niya 7 days, sa inyo 5 days. Di po ba? Ano ho yan? Labag ho yan sa Consumer Act of the Philippines po natin, no? Hindi ho kasi tama yung patawag dito, yung maling pag-advertise, no? Yung deceiving ang advertisement. Kasi ho, dapat totoo kung ano man yung dapat nilalagay nila doon sa advertisement nila. Kung kung 120 days yung ino-offer nila, 120 days dapat, no? Kaya lang ho, ganito yan, kasi may mga nakikita akong mga ads na ganyan up to 120 days. Okay, pag sinabi pong up to 120 days, maaari pong yung ibibigay sa inyo is hanggang 120 days. Hindi ho naman lahat kasi ng ng mga nagpapahiram yun ang ibinibigay na termino. Okay? Ang masakit ho kasi, hindi kasi nila sinusunod yung isa na namang batas. Kasi yung kanina, Consumer Act of the Philippines. Ito yung the Truth in Lending Act. Napaka-importante ho kasi yan.
Bakit to? Kasi, for example po, nilagay nyo sa calculator nila, nangihiram kayo 10,000. Tapos, biglang pinadala lang sa inyo, let's say, 500. Magugulat ka ngayon, bakit ganun? Tapos, sabi nga ninyo, 5 days lang. O ay, talaga magugulat ka. Diba? Kasi hindi fully disclosed yung pinadala nilang pera. No? Wala kayong kalam-alam. Ngayon, kung sinusunod nila yung the Truth in Lending Act, mas maliwanag sana na, ang na-approve lang po sa inyo is 500 pesos. Tatanggapin niyo po ba? Dapat kasi ganun eh. Ngayon, pagka sinabi niyo, sige, tanggapin ko yung 500 pesos. Okay, ito po. Ito po magiging interest, ito po magiging processing fee, ito po ang, ang termino ninyo, ang first due date nyo, ganito. Tapos po, pagka lumagpas kayo sa due date, itong ang penalty. Ganun po dapat. No, dapat yan, naka-detail na isa-isa. No, tapos pagka tatanungin dapat tinatanggap niyo po ba? No, yung aming yung ino-offer namin sa inyo utang. No? Dapat ganoon. Pagka kasi ayaw nyo, wala silang magagawa doon. Kasi you have the right to para na hindi tanggapin eh. Totoo po 'yun. Kaya nga merong the Truth in Lending Act. Yun yung batas na 'yon. Pinoprotektahan ang consumer noon. No? Sa mga predatory lending, which is itong mga abusadong online lending apps. Kasi po, pagka dinisclose nila yung pautang nila, wala nang mangungutang sa mga bugok na yan. Okay? Ito po, dalawa na yung batas na nilabag niya mga bugok na yan. Ito yung kasing kauna-unahan yung tanong. Diba? Tanong nyo kasi tama ba yung ginagawa nila na kahit 2:00 ng madaling araw, naniningil. Madali ho kasagot dyan. Hindi ho. Okay? Hindi ho tama yun. Kasi meron na tayong prohibition on unfair debt collection practices. Okay? Ano ho yan? Nilabas ho yan ni SEC. Nakalista po doon lahat yung bawal. Bawal mangharas, bawal magmura, bawal magpanggap, at bawal pong maningil sa inconveniencing oras. At in-state po doon na po pwede lamang pong maningil simula alas 6 ng umaga, hanggang alas 10 lamang po ng gabi. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng maningil bago dumating ang alas 6 ng umaga at hindi po pwedeng maningil pagkalagpas po ng alas 10 ng gabi. Which is, yung ginagawa sa inyo, alas 2 po na madaling araw, hindi ho tama yan. So, kasi, inconvenience na talaga sa inyo. Bakit? Kasi, oras ng pahinga nyo yun eh. Di po ba? So, hindi tama na, na maningil. Nakasaad naman. Nakita nyo nakalista na po yung mga mali, yung mga hindi dapat gawin. Anong ginawa ho? Kung alin yung nakalista, yun na sinunod. Di ba mga gago talaga? Di ba? Ng kamote talaga swail eh. Hindi marunong umintindi. Di ho ba? Mario Joseph. Kaya ho marami ang marami ang natatrap diyan. Nakita nyo, Consumer Act of the Philippines, the Truth in Lending Act, tapos Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Isama na ho natin yung excuse me po, yung Data Privacy Act natin. Pagka download nyo, binigyan nyo ng permission, ayan na, nakakawin na yung mga datas ninyo. Tapos yung ceiling on interest rate, ayan. Hindi po ba? Hindi sila nasunod yan, kasi magugulat na nga lang kayo, pinadala kayo, 500. Tapos magkano tutubuin? Di ba? Sobra-sobra, 7 araw, inaabot ng 150% eh. Ganyan kagrabe yung mga bugok na yan. Totoo yan. Marios, hindi ko maintindihan kung saang anong calculator ang gamit ng mga yan eh. Di ba? Sige, nandun na ho ako. Kaya daw medyo mataas ng konti kasi convenience. Wala naman nung problema magtumaas ng kahit papaano konti. Kaya lang, may memorandum na inilapag na ho. So, manong sundin na lang. Diba kasi ito ang nangyari dyan. Nung nasuspend po, yung usury loan natin, so, nakita nila free for all eh. Kahit anong interest ang ibigay eh. Di ba? Ngayon, nakita ng oportunidad, itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, na gamitin yun. Wala pala ng usury loan ha. Wala nang interest. So, kami na. Tira na sila ng tira. Ayan. Sobra-sobra naman.
'Di ba masyado naman nilang inabuso. Kasi parang wala nang pinagkaiba sa mga convenience store. Sa convenience store kasi medyo mas mataas ng konti kasi 24 hours yan eh. Di po ba? Ginaya nila yon, yung concept na yon. 24 hours, makakapanghiram ka sa kanila, mabilisan talaga. Talagang walang CI. Kaya lang, ang problema, sobrang taas na ng interest. As in, sobra. 150% in 7 days. Abay, sila na lang kung kumita. Sila na lang ang kumain. Diba? At bukod doon, aabusuhin ka pa pag hindi ka nakabayad sa takdang panahon. Diba? Yung iba nga ako sinasabi sa comment section, wala namang problema kung mataas ang interest eh. Kasi nga, convenient siya. Kahit kailan, kahit anong oras, kahit nasaan ka, talagang bibigyan ka ng pera. Kaya lang ang mabigat, pag hindi ka nakabayad sa takdang panahon, aba, at yun nga lang, hindi ka sumagot sa tawag, oh. Kaya kung ano-ano nasasabihin, di ba? Ganyan ho walang yayang mga yan. O, di ba? Tapos isa pa, yan, oh. Pati pamilya. Oh, ayan, sinabi nyo nga dito, di ba? Oh, dinadamay nila. Yung nakita nyo yung walang kamalay-malay. Walang alam do sa utang na yun, idadamay ng mga gago na yan. Oh, diyan pumapasok yung sa Data Privacy Act natin kasi binigyan nyo ng access, lalagyan ng malware yung ano nyo, yung telepono ninyo, makukuha ngayon kung ano yung mga information na nasa telepono po ninyo. Excuse me po. O, di po ba? So, ako, ito lagi yung sinasabi sa inyo. Hanggat maaari po, no, kung manghihiraman kayo dyan, basahin nyo yung mga reviews. No? Kasi there are olas din naman, no, na mga hindi abusado. It's just that, mas marami kasi ang abusado. No? Lalo, may mga revoke na nga dyan. Ano pa? Diba, nag-ooperate pa. Ganyan kakasalbahi ang mga yan. O, alang ka ano-ano eh. Ito nga hong na-raid recently. Naniningil pa, di ba? O, nangaharas pa, di walang kadala-dala. O, manong gano'n, naging leksyon na sa kanila yung na, sila, na-raid eh. Diba? O, dapat binago na nila yung style nila. Hindi, talagang lalo naging walang ya. O, diba? Tayo, hoy, walang magagawa dyan sa mga bugok na yan dahil, ano nila yan eh, way na nila yan, nakasanayan na nila. No, ngayon, ito ang ating mga kasama sa gobyerno, sila ngayon ang sumusupil sa kanila. Huwag naman ho tayong mag-alala dahil nga may mga naka-monitor na, under surveillance na. So, it's just a matter of time na lang po na na kung kailan sila talaga masusupil. Nakita niyo naman ho yung Pogo, di ba? Talagang sinabing alisin, inalis, no? Malay ho natin, hindi natin masabi. No, kung talagang dadami talaga ang magko-complain at magtutuloy ng kaso dito sa mga bugok at abusadong online lending apps na to, hindi natin masabi, baka talagang maubos na rin yung mga yan. Kaya nasa sa atin din po eh. Di po ba? Pagka tayo naabuso, complain natin. Ngayon, pagka na-raid siya, puntahan nyo. Tuluyan nyo. Para humakulong yung mga dapat makulong at managot yung mga dapat managot. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.